Sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group Land Transportation Office at Valenzuela City Local Government ang paggawaan ng mga pekeng government IDs sa lungsod. Nakumpiska ang daang-daang counterfeit IDs at mga kagamitan sa pagmamas-produce ng mga to. Nagpatupad naman ang Valenzuela City ng bagong security features sa kanilang mga ID habang pag-aaralan ito ng ibang ahensya gaya ng LTO. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Asan ang panggawa? Asan? ang panggawa? Ayan, ito. Nasa kote ang mag-asawang suspect hapon ng September 8 matapos sugurin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang bahay sa Valenzuela City. Natuklas ang one-stop shop ng peking government IDs ang naturang bahay. Tayo ay nakapag-confiscate ng napakaraming IDs. Different IDs from PhilHealth, driver's license, national ID, SSS ID, birth certificate. May mga nakuha tayo doon, mga peke, PRC ID, you name it. Halos lahat kaya nilang gawin. Lantarang binibenta online ang mga peking ID sa halagang 40 pesos hanggang 1,000 piso at ipinapadala sa customer gamit ang courier service. Ayon sa LTO, kahit may security features na ang driver's license, nagagamit pa rin ito sa panloloko. Sometimes nagagamit talaga. No? So it's an eye-opener for us to review our security features again. No? And talagang gusto namin tutukan ito. We want to put an end here. No? Nag-aalala ang iba pang ahensya ng gobyerno dahil sa perwisyong dulot ng mga peking ID. Ang peking PWD IDs ay nagdudulot ng malaking lugi sa maliliit na negosyo. Ayon sa Valenzuela Local Government, umaabot sa 20% ang nawawala sa kita ng micro-enterprises. Kaya naman ang remedyo sa Valenzuela City, ang bagong cards ng Valenzuela City ay may security seal na. Itong security seal ay galing Germany pa, encrypted ho ito. So pag ito po ay skinan, makikita po ang complete information ng real owners. So hindi ho nadadaya ho ito. Pag pinunit po at ipapalit sa ibang card, sarili po magsa-self-destruct, mapupunit na ho yan. naghihigpit rin ng PhilHealth laban sa pamimeke ng ID at members data record. Napag-alamang may binibenta online na peking PhilHealth ID sa halagang 300 hanggang 900 pesos. Nag-create kami ng task force and partnership MOU with the PNP Anti-Cybercrime Group. And from that time on, nagkaroon na po ng 16 na entrapment hanggang ngayon. And 8 po sa kanila ay na-convict po at meron pong nakakulong. Sa kabila ng mga ebidensyang nakalap, hirit ng mag-asawang suspect, tinuruan lang silang gumawa ng fake ID at hindi sila ang mastermind. Ginagawa na lang namin yung trabaho namin para kumita. Pero hindi po namin i-expect po na bawal po yun. Kasi nga po, gawa po ng kahirapan po. Siyempre po, may mga anak din po kami. Ayon sa PNP, taong 2022 pa ay aktibo na ang operasyon ng mga suspect. Kinasuhan sila ng falsification of documents sa ilalim ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.